Ating pinag-uusapan yung pangalawa sa pinakamasayang happiest workers in Asia Pacific. We have the spokesperson of TUCP live via Zoom, on-cam via Zoom, si Sir Carlos Miguel Oñate. Alright, let's welcome po. Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga din po, Sir Joel, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programang Asintado 100% ngayong umaga. Joel Gorospe po. Opo, at your service today. Sir, lumabas kasi sa sa isang survey na Filipino is the second, or Filipinos ang second happiest workers in Asia Pacific. At tanong ko dito, sang-ayon ho ba kayo sa pagiging number 2 natin ng mga Pilipino sa mga pinakamasayang manggagawa sa Asia Pacific region? At second question is, sinasalamin ba nito ang realidad ng mga manggagawang Pilipino, sir? Definitely ho, kung tanungin niyo ho yung mga manggagawa natin, no, hindi na tayo kailangan lumayo, no. Pagko-commute pa lang ng ating mga manggagawa, napakahirap na. Yung kanilang sweldo nananatiling mababa. Isa sa mga pinakamababa ang Pilipinas. Gayun din, no. In fact, 9 straight years na ang Pilipinas, actually sa isang listahan naman ng ITUC, International Trade Union Confederation, ang Pilipinas ay among the 10 worst countries for workers for 9 straight years. Definitely, no? Pag tinanong po natin yung ating mga manggagawa on the ground, sasabihin nila, saan ba nanggaling yung datos na yan, na second happiest yung ating mga manggagawa? Kakatapos nga lang, no, nag-Labor Day tayo, wala tayong nakitang commitment tungkol sa aumento sa sweldo, wala tayong nakuhang commitment tungkol sa pagwawakas ng contractualisasyon. Gayunpaman, no, kinikilala naman po namin itong datos na ito. Pero definitely, ito po ay more on reflection, hindi nung realidad, kundi yung resilience ng ating mga manggagawa, no? Kasi kung meron tayong trabaho, pinagkakasya natin, hinahanapan na lang natin ng paraan to make yung ating trabaho worthwhile. Pero hindi po dapat itong abusuhin ng ating mga, lalo nung atin sa pamahalaan, na patuloy lang na walang aksyon pero lumalabas sa mga listahan kagaya nitong mga international studies na to, na second happiest, when in reality, napakalungkot po, naghihirap po yung ating mga manggagawa. Alright, sir, you mean to say, Sir Carlos, ito rin po'y base rin po sa datos po ninyo pag-aaral, itong kalagayan po ng ating mga manggagawang Pilipino sa kanilang trabaho? Opo, no? Pag tinignan nyo pa po yung pag-aaral nila, in fact, meron po silang section dyan about sa income, no, sa salary ng ating mga manggagawa. Makikita nyo ho doon, no, napakalayo ho nung happiness level pagdating po sa pagkakaiba sa mga sweldo. Halimbawa, dun ho sa kanilang pag-aaral, yung kumikita daw ng 50,000 and above, no, 86% ay masaya. Pero pag pinuntahan na po natin yung below 16,000 ang kinikita, nasa 60+% na lamang ang masaya. Dahil ito po yung reflection, no? Yung ating minimum wage earners po, ang datos po natin dyan, meron po tayong higit 5 milyon na minimum wage earners. Ang arawang sweldo po nila, no, naglalaro lang from 411 pesos sa BARM, ang pinakamataas 695 sa National Capital Region. Okay. So, imbis na tatanungin ko kayo kung sa kabila ng mataas na happiness ratings na sinasabi dito sa survey na ito, nasabi mo nga kanina, hindi natin alam kung saan ba nila pinulot ang survey na ito. Hindi po ba, sir? Bakit, di ba? Yun yung tanong ko rin eh. Kung talagang masaya tayo, bakit marami pa rin yung manggagawa ang nagwiwelga? Hindi ba? Tama po kayo, no? In fact, ang katotohanan, no, pinag-uusapan natin dito, happiness at work. Mas marami ho natin mga kababayan, hindi nga regular ang trabaho, yung contractual. At napakarami pa rin natin mga kababayan yung hindi makaka-enjoy ng happiness at work dahil wala ho silang trabaho. Kung ipopokus natin, no, sa PSA na statistics nating latest, higit 2 milyon ng ating mga kababayan ang wala pa ring trabaho hanggang ngayon, at higit 6 na milyon ng ating mga kababayan may trabaho pero katakot-takot na sideline dahil hindi sapat yung kanilang kita. So paano natin masasabi ho na masaya yung mga manggagawa, lalo na yung mga naghihirap nating minimum wage earner at contractual workers? Alright, so hindi kayo naniniwala dito sa inilabas sa survey na ito, no, ha? Kasi pati ako parang nagugulat po ako, parang sabi ko, totoo kaya talaga ito? Parang saan nila kinukuha yung data, no? Saan sila nagse-survey? Yun ang mga tanong ho natin dito kasi
sa nakikita, well, anyway, ang Pilipino masayahin naman po talaga, di ba, sir? Masayahin po ang Pilipino kahit hirap na sa buhay yan, Opo. kahit nakalambitin yan sa jeep, pauwi ng bahay, mga ganun po, alam naman po natin yun, marami hong ganyan, di ba? Sabit sa jeep, pag umuwi, masaya pa rin. Masaya naman talaga ang Pilipino, pero yung sinasabi natin, manggagawa, nagtatrabaho, masaya, masaya ba? Parang, bakit kasya ba lahat ang mga, alam niyo ho yun, yung kasya ba yung sweldo nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, pagkain sa bahay, pamasahe at iba pa, pamilya, daming gastusin eh. So sa tingin ho ninyo, sir, ano yung makakapagpabuti ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? Opo, no, yung ngiti ng ating mga manggagawa, no, kinukublin yan yung kanilang napakahirap na dinadanas. At kung gusto talaga natin na sila ay tunay na maging masaya, ay dapat i-address natin yung matagal nang hinaing naming mga manggagawa, no? Every Labor Day, napakalalaki ng protesta. Ngayon, nasa gitna tayo ng Regional Wage Board na naman, na magbibigay na naman ng aumento sa darating na July dito sa Metro Manila. Pero kung barya-barya na naman ang ibibigay at hindi yung 200 pesos na matagal nang hinihingi ng ating mga manggagawa, no, na legislated wage increase, kung hanggang ngayon po hindi ibibigay yung security of tenure na pinasanayan ng Senado at ng House of Representatives, binito lang nung nakaraang administrasyon, kung hanggang ngayon po, no, yung mga manggagawa po natin na gustong mag-organisa at magkaroon sila ng collective bargaining agreement para mapataas yung kanilang sahod at kanilang mga benepisyo, ay ito pong lahat na ito ay dapat siguraduhin po, lalo ng gobyerno, lalo ng ating mga employers. Or else, ito pong happiness, no, second happiest sa mga Pilipino, tinta lamang po sa papel yan, no, na hindi natin alam kung saan hinugot yan. Actually, ako natatawa rin ako. Sa totoo lamang po, dahil ang daming umiiyak, di ba, ng mga manggagawa ho natin, lalo na ho yung mga nasa middle class, dahil mga breadwinner ho ng buong Pilipinas. Tama po sir, di ba? Oo, ang mga manggagawa, yung mga nasa middle class, even sa baba, ay nagiging breadwinner ho ng buong Pilipinas. Tama po ba sir yung sinabi ko? Tama, lalo yung middle class. Ayan, Kasi oo. yung bulto ng buwis, ang nagbabayad yung middle class eh. Automatic kaltas yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin na fully resolve eh. Yung pinakamalaking corruption scandal sa ating bansa. Yung middle class, sila ho yung nagbabayad para po sa sweldo ng mga mambabatas. At saka yung middle class na nagbabayad din po para doon po sa ayuda para sa mga mahihirap. Kaya kawawa talaga tayo mga breadwinner sa middle class, sir. But anyway, may nagiging tugon ba ang gobyerno ho natin para po sa inyo dyan, no? Sa mga ulat ng labor rights violations po sa ating bansa? Opo, no, yung ating labor rights violation, ito yung usapin ng halimbawa, nais nyo magbuo ng union, hindi pa nabubuo yung union, tatanggalin na kayo, isususpindi na kayo kagad ng inyong mga employer. Ganun din, meron din yung mga rampant na violations na tinatawag nating freedom of association. Unfortunately, kagaya na nabanggit ko, no, 9 straight years na ang Pilipinas na nasa 10 worst countries for workers. And until now, the Department of Labor and Employment, no, which sabi nga namin walang full-time secretary, ay hanggang ngayon hindi pa rin tinutugunan fully itong mga demands ng ating mga manggagawa, no, kahit nga yung sa sweldo na lamang, sa security of tenure, hanggang ngayon wala pa rin po, no, nananatili silang panawagan na hindi pinapakinggan ng gobyerno. All right. Sige. So siguro huling tanong ko, Sir Carlos, ay bakit to maraming Pilipino pa rin ang patuloy na naghahanap ng trabaho abroad bilang OFW kung tunay na mataas ang workplace happiness sa bansa? Opo, no, definitely, no, number one, no, yun yung iniiwasan kasi nung research, sinasabi nung research na ito na yung kanyang purpose at work, yan ang primary driver at hindi yung sweldo. Ngunit at the end of the day po, no, lalo sa ating mga manggagawan lugmok sa kahirapan, yung sweldo po nila, yun po ay karapatan, no, hindi lamang po ito source ng kasiyahan, no. Ito po ay para sa kanilang pangangailangan. So no wonder, dahil nga NCR, Metro Manila, pinakamataas na minimum wage, lahat ng ating mga taga-probinsya manggagawa pupunta ng Metro Manila, hindi pa rin sapat ang 695 sa araw-araw, sila po'y napipilitang umalis ng ating bansa, no. Mas marami tayo, no, milyon-milyon na overseas Filipino workers po ang umaalis sa ating bansa dahil napaka lohika
nung kanilang rason, no? Yung kanilang sweldo sa abroad, no? 3 times, 4 times ng kanilang sweldo dito sa ating bansa, no? Ito po ay reflection kung gaano po ba natin kina-appreciate yung ating mga manggagawa. Unfortunately po, no? Poverty wages ang meron po sa Pilipinas rather than living wages na yan po ay nakalagay sa saligang batas. Ay, nako talaga naman. For that, Sir Carlos, maraming salamat for your time today po, sir. Thank you. At we appreciate your time kahit napakaaga at yun nga, mabuti may kasagutan tayo. Well, masasabi nga natin na talaga namang masayahin ang Pilipino. Pero hindi yung nga yung sinasabing Filipinos, ang mga Pilipino ay nasa second happiest workers in Asia Pacific. Yung medyo may question mark doon, sir, no? Opo, opo. Sir Carlos, do you have any message for the workers, mga manggagawa po? Meron ba kayong mga pinaplanong mga event or project or anything for our workers? Opo, no, sa ating mga manggagawa, no? Although sinasabi nila tayo ang pinakamasisiyahin, tayo yung laging nakangiti, wag po nating hayaang abusuhin po itong resilience na tinatawag natin. Kailangan po ng aksyon mula sa pamahalaan. Kung kaya't yung inyo pong TUCP, no, nangunguna pa rin po ngayon na pinaglalaban po yung 200 pesos na aumento nyo po sa sweldo, at in fact sa darating na June 18 ay magkakaroon na naman ng public hearing dun sa ating Regional Wage Board. Gayun din, no, samahan nyo po kami mga lampag dun sa mga congresswoman, senador, no, na asikasuhin naman nila yung issue ng mga manggagawa bago yung kanilang mga politika ay unahin po yung legislated wage increase na nakabinbin po, no, sa House of Representatives at sa Senado, no, halos isang taon na po yan. Gayon din yung usapin na security of tenure na ni isang beses ay hindi pinag-usapan dito sa ilalim ng Marcos administration. Kaya samahan niyo po kami ng mga lampag, no? Hindi po sapat na nakangiti po tayo, no? Dapat po yung ating pamahalaan ay magbigay naman po ng rason sa atin para tunay po tayong maging maligaya. Salamat Alright. po. Thank you, Sir Carlos Miguel Oñate, mga kaasintado, ang ating TUCP spokesperson. Sir, thank you very much for your time.